Nandito po kami para mag-file po ng COC. Marami ang nagulat nang pumunta ang vlogger at businessman na si Diwata o Deo Balbuena sa tunay na buhay sa Commission on Elections o COMELEC. Isa pala siya sa mga nominee ng party list group na Vendors Party List. Ano nga ba ang magagawa ni Diwata sa Kongreso kung sakali siya ay manalo? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago yan, para lubos na makilala, bigyan ko kayo ng context sa tunay na pagkatao ni Diwata. Tubong probinsya ng Samar si Diwata. Lumuwas siya ng Maynila upang makipagsapalaran at makapaghanap ng trabaho. Nakapagtapos siya ng secondary education sa Don Juan F. Avalo National High School sa San Roque, Northern Samar. Namasukan noon si Diwata bilang isang beautician hanggang sa pinasok na rin niya ang pangangalakal. Nag-sideline rin siya sa pagtitinda ng kape, sigarilyo at mga candy upang mas kumita pa ng pera. Ang LGBTQ+ member si Diwata ay nagtatrabaho rin bilang isang construction worker. Noong 2016, unang nag-viral si Diwata dahil sa kanyang pagrampas sa presinto nang masangkot siya sa isang insidente nang ireklamo siya ng kanyang dalawang kakilala na gumagamit ng illegal na droga sa ilalim ng tulay. Nauwi sa sakitan ng sumbong ni Diwata kung saan sinugatan siya sa noo at braso gamit ang nail cutter ng kanyang inireklamo. Sumali naman si Diwata sa Miss Q&A Intergalactic Edition ng It's Showtime noong 2019. Dito ay nanalo siya ng Bex in Chokchak Award. Ilang taon na makalipas, muling pinag-uusapan si Diwata dahil sa kanyang nagtitrend na 24-hour business na pinangalanan niyang Diwata Pares Overload. Ang inoffer na kanyang parisan ay only rice at only sabaw na may kasamang soft drinks sa halaga lamang na 100 pesos. Nagbebenta rin siya ng fried chicken o siken kung kanyang tawagin, inihaw na liempo at longganisa. Dahil sa kanyang pagsisikap sa negosyo, nakabili na siya ng kanyang sariling sasakyan at napaayos na ang kanyang tinitirhan. Simula nang mag-viral si Diwata, marami ding artista at social media vloggers ang bumibisita sa kanyang parisan, gaya na lamang ni Alex Gonzaga. At talaga namang pinagkakaguluhan at pinipilahan ng kanyang parisan. Ngayon nga ay tinutuon ni Diwata ang sinabi niya noon na posible siyang sumabak sa politika. Sa pangalawang araw ng filing ng COC ay personal na naghain siya ng kanyang Certificate of Candidacy para sa Vendors Party List na isa sa mga grupong tatakbo sa 2025 elections. Si Diwata ang 4th nominee sa naturang party list kasama ang mga leader ng grupo na sina Malu Lipana at Lawrence Pisigan na kasama rin niyang nag-file ng COC. Ayon sa Diwata Pares Overload owner, isa sa ipaglalaban nila sa kinabibilangang party list ay ang mga karapatan at seguridad ng lahat ng vendors sa Pilipinas. Anyang magtatayo sila ng kooperatiba kung saan hindi mahihirapang lumapit ang mga maninindang Pilipino. Dagdag pa niya na kanilang tutulungan ang mga nagtitinda ng walang pwesto. Sabi pa niya, sakaling mananalo siya sa darating na eleksyon, maglalaan siya ng mas maraming oras sa Kongreso at ipamamahala muna sa mga taong pinagkakatiwalaan niya ang kanyang mga food business. Nangangako rin si Diwata na tutulungan niya ang mga vendors at mga Pilipinong gustong magtayo ng sariling negosyo. Isa lamang si Diwata sa napakaraming social media personalities at mga celebrities na nag-file ng kanilang COC para sa 2025 elections. May nagsabi pa na ginamit lang daw si Diwata ng party list dahil nilagay lamang ito sa 4th nominee. Anong reaksyon ninyo dito sa pagtakbo ni Diwata? Kung may reaction kayo, please comment down below sa ating comment section. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel.